Magandang araw mga kababayan. Sa nakarang linggo, sinagutan natin ang tanong ni user Dabbing Potato 412, bayan o sarili. Sa episode namang ito, sasagutan natin ang tanong ni user Snowstorm 0401, sining o lipunan. Para sagutan, tingnan natin ang dalawang magkakaibang pelikula, ang Our Mighty Yaya ni Jose Javier Reyes at ang Bliss ni Gerald Tarog. Our Mighty Yaya ay isang komedyang sumusunod sa karanasan ni Virgie bilang kasambahay na inapi ng kanyang among babae at ang kanyang mga alaga. Tiniis ni Virgie ang pangapi ng mga bata hanggang sa gitna ng pelikula kung kailan siya tinanggap ng mga bata bilang kanilang tagapag-alaga, at ang pangapi ng kanyang babaeng amo na pinahirapan si Virgie hanggang sa halos dulo ng pelikula kung kailan siya tinanggap ng babae bilang bahagi ng pamilya. Sa unang linggo, pagpapalabas nakapagsaliksik ang Our Mighty Yaya ng 35 million pesos. Ang Bliss ay isang psychological thriller na sumusunod sa karanasan ng aktres na si Jane Ciego. Pagkatapos ng kanyang on-set accident, daan sa mga napanaginipan ni Jane habang siya nakaranas ng lock-in syndrome sa kanyang coma. Malalaman ng nanonood na siya ginagahasan ng kanyang nurse sa kanyang tulog at nakakaranas ng iba't ibang klaseng pang-abuso at pangapi sa kanyang buhay. X ang unang rating ng MTRCB sa Bliss, pero dahil sa appeal na nagawa para sa pelikula, ito'y napalitan bilang R18 at ipinalabas sa select cinemas. Ang tono ng dalawang pelikula ay nagsing iba sa Araw at Dilim, pero pareho ay nagpapakita ng papel ng mga tagapag-alaga sa buhay ng tao. Nag-iiba lang sila sa paraan ng pagpapakita nito, kung saan ang Our Mighty Yaya ay nagpapakita ng yaya na sa sobrang pagmamahal ng mga alaga sa kanya ay nagselos ang kanilang stepmother. Ang Bliss ay nagpapakita ng nurse na imbes na mag-alaga ng may sakit, ayon sa kanyang responsibilidad ay nangaabuso ng kanyang posisyon. Ang sulat ni Nicanor Chongson, isang founding member na manunuri ng pelikulang Pilipino at sikat na lokal na manunulat. Sa kanyang sanaysay, si Cristo Ronnie Poe at iba pang idolo ay may 4 na aspetong binibigyan halaga sa mainstream Filipino cinema. Sa madaling salita, importante sa Filipino cinema ang makita ang kagandahan ay angkop sa pamantayang kanluran, na ang aliw ay para sa ngayon lamang, na ang paghihirap ay palaging mabuting sakripisyo, na laging may mabuti sa bawat masaklap na aspeto ng buhay. Ito ang formula na nakikita sa struktura ng Our Mighty Yaya. Sa umpisa pa lamang ng Our Mighty Yaya, maiintindihan na ang pagiging pangit ng maitim na balat at baluktot ng ngipin ni Virgie sa mga sinasabi ng mga batang alaga. Makikita rin ang pagbibigay halaga sa sakripisyo sa pagbibigay diin nila sa pag-iiwan ni Virgie sa kanyang pamilya para magtrabaho sa Maynila, at ang halaga at kabutihan ng taong inaapi sa pagpinta ng aaping nanay bilang kontrabida at pagpinta kay Virgie bilang mabuting tao. Sa pilitang pagiging maganda ng daigdig ay makikita ang biglang pagkakaiba ng pagkatao ng mga karakter na naging sanhi ng kasawian ni Virgie. Sila sa biglaang nagkasunduan at sa loob ng 5 minuto ay naayos ang kasawian na niranasan ni Virgie sa kabuuan ng pelikula. Ito ang formula ng mainstream na pelikulang Pilipino. Sa pangyayari ng pelikulang sumusunod sa takdang forma, nagiging makasining ang Our Mighty Yaya. Sa Bliss naman, ang pagpapahalaga sa Pinoy na pelikula ay pinakita sa mas madilim at kakaibang paraan. Ang pagiging maganda ng maputi ay mahigit sa kusang pagpapaganda ni Jane sa sarili ayon sa pamantasan ng kanluran. Ang pagkapagod at pagkainip ni Jane sa kanyang buhay bilang artista ay ang epekto ng pagpapahalaga sa palabas at aliw. Si Jane naman ang inapi, pero siya ay pinakitang bilang biktima lamang ng pang-aapi. Hindi siya pininta bilang mabuti o masama dahil sa mga naunang paghalaw sa aspetong binibigyang halaga ng pelikulang Filipino. Ang konklusyon ay may problema ang daigdig. Kusang pinaghalaw ng Bliss ang mga aspetong binibigyang halaga ng pelikulang Filipino sa paraan na lumalaban ng pelikula sa kumbensyon. Ito'y sumasalamin sa realidad natin na mala problema rin. Napapakita sa Bliss ang karanasan ng abuso di bilang isang problema masusolusyonan, pero bilang isang realidad na umiiral bilang sikliko. Dahil sa pagbibigay ng Bliss ng oportunidad sa manonood na maging malay sa iba't ibang klaseng abusong umiiral sa ating bansa, ang Bliss ay nagiging makalipunan. Kahit na ang dalawang pelikula ay masasabing makasining o makalipunan, hindi matatanggihan ang pagkakaroon nila ng pagtawid sa likha. Ang makasining na Our Mighty Yaya ay nagpapaalala sa atin ng realidad na may kasambahay na inaapi na kanilang amo. Ang makalipunang Bliss naman ay makasining sa paraan na siya ay nagbibigay malay sa katotohanan ng lipunan gamit ang isang kwento na tinahian ng iba't ibang klaseng simbolo at mga kwentong may klarong daloy na parehong direksyon sa pagkamalay na gustong iparating ng pelikula. Ngayon, bumalik tayo sa question, sining o lipunan? Nakikita sa video na ito na lahat ng aspeto ng dalawang pelikula at masasabi namin na hindi simpleng sining o lipunan lamang, kundi yung kombinasyon ng dalawang ideya na ito. Kung saan ay sining ay maaaring magpahayag ng kwento tungkol sa lipunan o ang sining ay minsan nakabase sa pangyayari sa ating lipunan. Walang question sa aspeto kung anong mas importante, kundi ano ang binibigay o nabibigay ng mga ideya sa isa't isa.
Pinapasalamatan namin kayo sa inyong pakikinig sa aming kapahayag na aming mga tingin at paniniwala ukol sa tanong kung ano ang mas importante, ang lipunan na ba o ang sining. Sana in-enjoy ninyo ang pangapunta namin sa dulo. Ako nga po pala si Michael Bipley. Galing po ako sa Tanta Magzaib. Maraming salamat.